Ayon sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations SWS, bumaba sa negative 3% ang net trust rating ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr., habang tumaas naman sa 31% ang kay Vice President Sara Duterte. Isinagawa ang survey mula ika-24 ng Nobyembre hanggang 30 at kinumpirma ng SWS noong Biyernes. Ipinakita ng resulta na 38% ng mga Pilipino ang labis na nagtitiwala kay Pangulong Marcos, samantalang 41% ang may kaunting tiwala sa kanya. Samantala, nakapagtala si Vice President Sara Duterte ng 56% na labis na tiwala laban sa 26% na may kaunting tiwala. Ayon sa SWS, ang -3% net trust rating ng Pangulo ngayong Nobyembre 2025 ay mas mababa kumpara sa kanyang 7% net trust rating noong Oktubre 2025 na maaaring may kaugnayan sa mga kasalukuyang investigasyon ng gobyerno sa mga di umano'y anomalya na flood control projects. Kung titingnan ng mga dates, malaking porsyento ng bahagi sa Mindanao, nanggagaling ang dissatisfaction ni Marcos, na kilalang baluarte ng mga Duterte. Sa Mindanao ay may -37 si Marcos na dissatisfaction, -7 sa Visayas, at -8 sa NCR. Samantala si VP Sara naman, ay patuloy na mahal ng mga taga Mindanao, na nagbigay sa kanya ng +74 na trust rating, 43% sa Visayas, at 12% sa Balance Luzon. Malinaw sa ngayon, na bagsak na talaga si Marcos, dahil sa iskandalong nagyari sa kanyang paggobyerno. Laganap na katiwalian sa ilalim ng kanyang pamumuno. Hindi na ito kayang itago, dahil lantara na ang korupsyon sa kanyang pamamahala. Ano ang masasabi nyo dito, na -3 na lang daw ang ratings ni Marcos, sa kanyang net trust rating? Mag-comment down below, at huwag kalimutang mag-like at subscribe kayo sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito patuloy sa aking pagre-report sa inyo tungkol sa mga development sa mga kaso na hinggil doon sa mga flood control project. At i-report ko po na ngayong araw yung AMLAC, yung Anti-Money Laundering Council, nakakuha na po ng 2 freeze order. This brings the total amount of assets frozen to about 12 billion pesos. Kasama po dito ang mga air asset ni Saldico, ang value mga 4 billion. At bukod pa ron, meron po tayong nakuhang 3,566 na bank account, 198 insurance policies, 247 motor vehicles, 178 real properties, 16 na e-wallet account, at saka air asset na frozen na. Umpisa lang po ito. Mas marami pong asset ay mafo-frozen para maibalik ang pera ng tao sa kanila. Ito po ang aming pangako, that the money of the people will be given back to the people. Meron din pong development, yung ICI at saka ang DPWH, magsusumite po ng ebidensya sa ombudsman and magrekomenda sila ng kaso ng plunder, anti-graft, bribery, conflict of interest sa 8 congressman na may-ari ng mga construction company na may proyekto sa DPWH. Lastly, meron po akong ibabanggit sa inyo. Dinapitan po kami ng abogado ni Saldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Saldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya.